Sa mapagpalang araw sa ating lahat mga kapatid. Ako muli si Adrian Bernales and Batch. Ito ang aking daily devotion. At ngayong araw pag-uusapan natin ay kung what is the main goal of the Christian life. At ang ating Bible verse mula sa Genesis chapter 1 verse 26 to 27. Sasabi sa ating scripture ngayong araw, Then God said, Let us make mankind in our image, in our likeness. So God created mankind in His own image, in the image of God He created them. Mga kapatid, sa panahon natin ngayon ay maraming kabataan ang nagtatanong ng ano ba talaga ang purpose nila sa buhay. Bakit ba sila nandun sa sitwasyon na yon at kung para saan ba ang buhay nila. Sa social media mga kapatid, makikita natin ang iba-ibang paraan ng saya. May achievements, may pera, may followers at may fame. Kaya minsan naisip natin na kapag nakuha natin yan ay maging okay na rin ako. Pero kahit marami ang naabot ng mga kabatang tahimik pa rin nagdadala ng kalungkutan, may pagkalito at kawalan ng direksyon nila sa buhay. At dito mapasok ang kahalagaan ng tanong kung anong pangunahing layunin ng Christian life. Ang sagot dito ay hindi magsisimula sa atin, magsisimula ito sa Diyos. Gaya sa sabi sa ating scripture ngayong araw, sa Genesis chapter 1 verse 26 to 27, mali na sinasabi ng Biblia na ang Diyos ang manilikha ng lahat ng tao at ang tao ay nilikha ayon sa kanyang larawan at wangis. Ibig sabihin ay bago pa man tayo mag-isip kung ano ating gagawin at sa buhay, sasabi na ng Diyos kung sino tayo. Hindi tayo aksidente, hindi tayo pagkakamali, hindi lang tayo extra sa mundo, tayo ay nilang ng Diyos na may layunin niya. Ang pagiging created in the image of God ay hindi lang tungkol sa itsura. Ibig sabihin nito ay may kakayahan kang magmahal, mag-isip, pumili ng tama, lumikha at makipagrelasyon, mga katanging galing mismo sa ating Diyos. Kaya ang pangunahing goal ng Christian life ay hindi lang makapasa sa school, magkapera, maging sikat, o magkaroon ng maraming achievements. Ang goal ay makilala ang Diyos at ipakita siya sa ating mundo. Pero ang problema, dahil sa kasalanan, nasira ang relasyon ng tao sa Diyos. Imbis na mamuhay tayo ayon sa kanyang disenyo, pinili ng tao ang sariling kagustuhan. Hanggang ngayon ay ramdam pa rin natin ito at kapag inuunan natin ating pride, validation ng tao, pansamantala kasiyahan kaysa sa kalooban ng Diyos. Kaya maraming kabataan ngayon mga kapatid ang pagod kahit bata pa lang. Pagod emotionally, mentally, pati spiritually. Pero ang Christian life ay hindi lang tungkol sa pagkikilala na tayo ay makasalanan. Ito ay tungkol sa pagbabagong ginagawa ng Diyos. Sa pamagitan ni Jesus, sinisimula ng Diyos na ibalik ang nasirang larawan niya sa atin. Ang buhay Kristiyano ay isang journey, hindi isang instant lang overnight. Araw-araw tayong hinuhubog ng Diyos para maging mas mabuti, mas maging makatulad niya. Kaya ang tanong ay hindi lamang anong pangarap ko, kundi ang sino ang hinuhubog ng Diyos maging ako. Bilang kabataan, may calling tayo na i-represent ang Diyos sa generation natin, sa school, sa barkada, sa bahay, at lalo sa online. Ang buhay natin ay parang salamin sa paraan ng pagsasalita natin, pagtato sa iba, at pagdedesisyon, may pinapakita tayong mensahe patungkol sa Diyos. Ito nagtatapos ang daily devotion. Maraming salamat sa panonood.